Ang pagiging milyonaryo ay tila isang pangarap na napakahirap paabot. Pero in reality, mas common ito sa iniisip ng karamihan. May ilan na simula pa lang ay alam na nila na ito talaga ang path nila. While yung iba naman ay dumidiskarte pa rin para makaalis sa mga financial troubles nila. Ang mga mayayaman na tao ay maraming common traits sa kanilang personality. At sa video na to, pag-uusapan natin ang siyam sa pinaka-common nang makita natin kung nasa tamang landas ka para maging milyonaryo. Number 9. Excited ka mag-invest. Hindi exciting mag-invest ng pera. Pero imagine na nag-invest ka ng 50,000 pesos hanggang sa lumago ito at maging kalahating milyon nang walang kasunod na effort. Yung pagtatabi ng pera at pag-i-invest nito ay kailangan ng matinding pasensya at disiplina at hindi lahat nakakakita ng potential reward nito in the long run. Habang lumalago ito, pwede ka mag-decide kung gusto mo na ito gastusin o hayaang patuloy na lumago. Minsan, yung pag-iisip na nga lang ng mga potential ng investments mo ay mas satisfying pa kumpara sa actual na paggastos nito. Number 8. Matipid ka. Hindi dadaan sa isipan ng mga pangkaraniwang tao na yung taong madaming pera ay mag-aabala na magsiyasat sa bawat gamit na bibilhin niya ay isang common sign ng isang tao na magiging mayaman. Kung ikaw yung tipong hindi ma-access sa pera sa mga gamit na ilang beses mo lang gagamitin tapos itatambak na, meron kang mindset of a millionaire. Ang mga mayayaman na tao ay hindi nag-aalangan gumastos sa mga bagay na magbibigay sa kanila ng value. Pero, ang isang bagay na ayaw nila ay yung paggastos sa mga bagay na hindi naman mahahalaga at hindi magpapadali ng buhay nila, o yung mga paggastos sa mga experience na hindi mo din naman maaalala in the long run. Number 7. Meron kang big goals. Kung naglalaan ka ng panahon para isulat ang mga pangarap mo, mataas ang chance na maabot mo ito. Kung ikukumpara natin ang isang tao na madalas mag-set ng long or short-term goals sa isang tao na walang kahit anong goal, makikita nung goal setter yung mga pinaghirapan niya over time. Habang yung mga wala naman ay makikita nila ang sarili nila na nasa ganun pa ding sitwasyon. Hindi ka magiging milyonaryo by accident at alam ng mga taong successful kung gaano kahalaga ang pagsiset ng goals at kung paano ito makakatulong sa kanilang pagyaman. Ang mga taong walang goal ay parang araw na walang target na kahit gaano ito kalakas, hindi nito mafulfill ang purpose niya. Number 6. Meron kang multiple sources of income. Mahirap magpayaman ng isa lang ang source ng income. At ang mga taong nakarealize nito ay malamang sa malamang na magiging milyonaryo. Ayon sa isang study ni Thomas Corley, ang author ng Rich Habits, nalaman niya na 65% ng mga milyonaryo ay merong at least 3 o higit pa na sources of income bago pa sila maging milyonaryo. Bago pa nila maabot yung estado na yon ay alam na nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng iba't ibang sources of income. Hindi sila umaasa sa trabaho at sa boss nila para makapagbayad ng mga bills at iba pang gastusin pang araw-araw. Alam din nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga investments, side business, at mga iba't ibang paraan para kumita. Kung isa kang empleyado na umaasa lang sa sweldo mo at natanggal ka sa trabaho, wala ka ng ibang pagkakakitaan. Pero kung may multiple sources of income ka, mas safe at mas mataas ang chance mo maging financially successful. Number 5. You live below your means. Ang paggastos ng mas mababa sa kinikita mo ang isa sa pinaka-importanteng concept ng finance. At sa mga ginagawa ito consistently at nag-i-invest ay malamang sa malamang na magiging milyonaryo. Imbes na magpa-impress ka sa mga ibang mayayaman, mag-drive ka ng disenteng sasakyan. Tumira sa simpleng bahay o apartment. I-enjoy mo ang pag-i-invest at pag-iipon ng pera kasi imposible na maging mayaman ka kung palagi mong gagastusin lahat ng pumapasok na pera sa'yo. Kung ikaw yung tipo na ginagawa ito, nasa tamang track ka para ma-build ang wealth mo kumpara sa mga taong may pangit na mentality na sa tuwing may extra ay agad-agarang igagastos sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Number 4. You delay gratification. Ang pagdidelay ng gratification ay isang mahalagang aspeto ng success at kung kaya mo ito, mas magiging madali sa iyo ang pagyaman. Sa madaling salita,
Ang delayed gratification ay ang pagtitimpi sa mga immediate pleasures kapalit ng mas malaking reward in the future. Ayon sa isang Stanford experiment na nag-alok ng pagpili sa mga bata, maaari silang magkaroon ng isang marshmallow ngayon o dalawa sa loob ng 15 minutes. Siyempre, mas maganda ang dalawa kaysa isa, pero need ng willpower para makuha ito. Ang ganitong mindset ay maganda sa finance, at ang mga taong kaya maghintay para sa mas malaking reward in the future ay magiging successful na investors. Number 3. Na-enjoy mo ang mga maliliit na bagay. Hindi mo kailangan maging mayaman para ma-enjoy ang buhay. At para sa mga taong nagegets ito, ay madali lang sa kanila maging wealthy. Nakakatulong ang pera para ma-enjoy mo ang life. Maaari mong madala ang family mo sa ibang bansa para makapagbakasyon at magstay sa isang magandang hotel, makabili ng magandang bahay at mga sasakyan. Pero, maaari din namang pumunta na lang kayo sa isang parke at mag-picnic kasama ang mga kaibigan at pamilya o magplano ng camping trip. Tandaan, hindi porket kaya mo, gagawin mo. Hindi porket afford mo, bibilhin mo. Madaming paraan para ma-enjoy mo ang buhay nang hindi gumagastos ng malaki. Kung ikaw yung ganitong type ng tao, mas magiging successful ka sa mga taong naniniwala lang na magiging masaya sila kapag madami silang perang panggastos. Number 2. Magaling ka mag-manage ng oras. Lahat tayo pare-parehas na may 24 hours sa isang araw. Malaking part nun ang pagtulog, pagkain, pagbabanding kasama ang pamilya, pagtatrabaho, pag-aaral, pero palagi ka pa ding naglalaan ng oras para kumita ng pera. Kung nakafocus ka sa mga high-value activities at kung paano ka magiging mas productive, mag-earn as high as possible sa pinakamaliit na oras, isa yung malaking sign na magiging milyonaryo ka. Ang mga successful na tao ay aware na kailangan nila mag-decide kung saan nila ilalaan ang oras nila. Kaya makikita mo yung mga taong very successful na dine-delegate ang mga maliliit na task nila sa iba as much as possible. Kasi nga, money is not king, time is. Number 1. Isa kang risk taker. May risk sa lahat ng aspeto ng buhay. At ang key para maging milyonaryo ka ay mabalance ang risk at reward. Ang mga mayayaman na tao ay naging mayaman sa pagtitake nila ng calculated risk sa kanilang careers at investment. Pero hindi sila natural na walang takot at nag-take ng risk para maging milyonaryo. Reckless yon. Nag-aral at in-educate muna nila ang sarili nila at inalam ang mga consequences kung sakaling mag-fail sila. Maraming takot mag-start ng business kasi takot sila na baka hindi ito mag-work. Maraming takot mag-invest sa stock market kasi maaari kang malugi. Kung ikaw yung type na nag-e-enjoy sa mga ganitong risk kasi alam mo na isa tong magandang opportunity para mag-earn ng mas malaking pera, magiging millionaire ka. So, yun na yun. Madaming common traits ang mga milyonaryo at kung meron kang similar na characteristics sa lahat ng mga nabanggit, mataas ang chance mo maging successful financially. Kung sakaling wala o iilan pa lang ang meron ka, i-consider mo mag-like and subscribe para matulungan ka ng channel mag-grow sa